Ang bill ko, 11,000 no. Mga punyeta kayo. Gigil kayong gobyerno kayo. Mainit ngayon sa social media ang isang video na nagpapatindi ng galit ng mga Pilipino. Ito ay ang reklamo ng isang netizen na hindi napigilan ang labis na emosyon at matinding pagkadismaya dahil sa kanyang singil sa kuryente. Sa kanyang post, ipinakita nito ang kanyang bill na umabot sa mahigit 11,000 piso para lamang sa loob ng isang buwan. Isang halaga na para sa isang ordinaryong pamilyang Pilipino ay hindi umano makatarungan. Lalo pat nagtsatsaga naman daw silang magtipid araw-araw para lang mapagkasya ang kita. Kaya't hindi napigilan ng netizen ang magmura sa tindi ng galit nito sa gobyerno. Papamura ka talaga sa gigil. Nakakanginig kayo ng laman. Dito lang mapupunta ang sahod ng asawa ko. Nakakagigil kayo. Iiyak ako sa gigil. Ayon sa nagreklamong netizen, tila panggigipit na daw ang ginagawa ng Meralco at ERC sa mga mahihirap na pamilya na sumusunod naman daw sa patakaran. Kaya marami ngayon sa mga netizens ang ramdam na ramdam ang gigil at hinagpis ng ating kabayan. Libo-libong share at komento sa TikTok at Facebook ang inabot ng kanyang video ngayon. Narito ang kanyang naging emosyonal at matapang na pahayag na sumasalamin sa totoong hinaing ng milyon-milyong Pilipino at kung bakit sagad ang galit ng marami ngayon sa takbo ng pamahalaan. Hello mga kamomshi. Ito at galing ako ng Meralco. Ito at binayaran ko na nga ang bill namin. Yan. 11,000. Isang buwan lang to mga kamomsho. Pumunta ako dito kasi akala ko yung sinasabing ERC na yan is nanginginig ang lamang ko sa gigil sa inyo ERC. Ha? Pautos nyo, sabi nyo. Kahit hindi makapagbayad, yung pala May to ano ba to? Visit na to. May to July. Kailangan namin itong April. Ang bill namin April 11,000 ang bill ko nanginginig yung lamang ko sa gigil sa inyo. Mga punyeta kayo. Nakakapikong kayo. Bibigay kayo ng lubag loob. Lubag loob ha. Visit kayo. Gobyerno. Nakakagigil kayong gobyerno kayo. Ang ina. Nakakapikon. Mapapamura ka talaga sa gigil. Nakakanginig kayo ng laman. Dito lang mapupunta ang sahod ng asawa ko. Nakakagigil kayo. Nakakapikon. 11,000 plus isang buwan lang to. Ha? Puro government. Nagbigay pa kayo ng palubag loob ha. Ito sabi April need to settle your bill. Ito sinulat ko to ayan nanginginig yung lamang ko Order daw ng ERC May to July. Yan ang pwede tayong hindi makapagbayad agad-agad. Pero ngayong April, kahit 11,000 pa tong bill ko, kailangan mong isettle kung hindi puputulan ka. So akala ng iba, pwede hindi magbayad po kayo at puputulan din kayo. Nakakanginig kayo ng laman, mga government. Gising-gising naman kayo dyan. Nakaupo kayo. Kakapiranggot na pera na lang namin, kinukuha nyo pa. Nakakapikong kayo. Mali-mali pa yung pera sa inyo, na pera naman namin, kinukuha nyo pa. Tapos kakapiranggot na lang, kinukuha nyo pa. Kakagigil kayo Napapamura ka talaga sa gigil dito sa Meralco to, tsaka sa gobyerno na to. Ang ina nyo, kayo na lang mabuhay. Ang ina nyo, kakapikong kayo, nanginginig talaga yung lamang ko sa gigil sa inyo. Mga hayop kayo. Mawawala talaga yung bait mo dito sa gobyerno na to Kakaiyak sa gigil, nagigigil talaga ako. Yan, pinagtitinginan ako ng mga tao. Sko! Iiyak ako sa gigil. Iiyak talaga ako sa gigil. Hayop kayong Meralco at gobyerno kayo. Nakakapikon. Nanginginig ako sa gigil talaga. Hayop, 11,000. Ha? Nag-aaral kaming anak. Ayun kayo. Sa inyo mapupunta. Sa maleta nyo mapupunta ang pera namin kakapiranggot. Nanggigigil ako. Tumataas yung dugo ko. Ay, nako. Para ako inaatake ng high blood sa inyo. Ay, papamura ka talaga sa gigil kahit sino. Kahit sino mabait talaga. Totoo, magigigil ka talaga. Meralcong walang kwenta. Ina nyo. Isipin nyo mga kababayan, halos buong sahod na ang napupunta lang sa pambayad ng kuryente.
Paano pa kaya mabubuhay ng maayos ang isang pamilya kung ganito ang sistema? Kung titingnan ninyo ang comment section ng video ni Kabayan, may isang napakainit na anggulo ang pinag-uusapan ng mga netizens. Ayon sa mga komento ng taong bayan, kaya daw tila hindi natutukan ng gobyerno ang lumalalang problema natin sa kuryente ay dahil nakatutok at abala raw sila ngayon sa usapin ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Kaya daw nakalimutan na ang totoong problema ng mga ordinaryong Pilipino. Bukod sa video ni Kabayan, may isa ring netizen ang naglabas ng pagkadismaya sa Meralco. Narito ang kanyang matapang na pahayag. Grabing kalokohan talaga yung ginagawa ng Meralco ngayon. Grabe, napakatindi, napakakapal na muka. Grabe, sobra. Napakakapal talaga ng muka. Ayan o. Naging 3,872 na. Samantalang dati, 2,4 lang. Oh? April na, isang buwan lang ang pagitan. April. Tapos March na bill. Oh, yan na. Naging 3,800. Kayo mga Meralco, sana kunin na kayo lahat ni Lord. Yun na lang talaga sa amin. Wala kaming kapangyarihan na wala kaming magagawa. Kundi bayaran lang talaga itong bill na to. Mga hinayupak na to. Kung hindi naman bayaran, putulan kami. Babayaran pa rin namin talaga. Kaya yun lang ang pinagdasal ko. Sana kunin na kayo ni Lord. Mga animal kayo. Ang yaman-yaman nyo na. Mamimira pa kayo sa mga mahirap. Katulad namin. Oh, samantala tingnan nyo mga karanchi. Tingnan nyo mga karanchi at 3,800. Tapos ang daming dinagdag may applied credits na. Applied credits. Saan ito napupunta mga saan ito napupunta itong applied credits na to? Ang daming dinagdag. 377, transmission, system loss, 200, distribution, 518, senior citizen, government tax, 380, sus, Diyos ko Lord. Kayo na humusga mga kaibigan, at ipakita nyo na lang yung mga bill din ninyo tignan nyo na lang yung mga bill kung ako lang ba ang nagrereklamo. Pakita nyo nga sa akin kung ano yun. Kung totoo ba, kundi sa amin na ba? Kung sa amin lang, irereklamo ko na to. 2,4 lang. 2,4 lang. Nag-vlog ako nung nakaraang buwan. 2,4 lang ang bill. Nagreklamo na ako kasi 2,4. Ngayon, hindi ako nagreklamo. Nagsalita lang. Yan ang katotohanan, di ba na? Bahala na. Kayo na humusga mga kaibigan. Yun lang. Salamat. Kung kayo ang tatanungin Kabayan, ano ang opinion nyo rito? Naniniwala ba kayo na mas inuuna pa ang politika kaysa sa kapakanan ng mga nagigipit na mamamayan? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.